Hi, good morning everyone. Happy Sunday po sa atin lahat. Nawa po lahat tayo nakapagsimba na. At thank you Lord sa iyong kabutihan. Thank you Panginoon sa iyong gabay. Thank you Panginoon sa iyong pagmamahal. At salamat Lord sa gagawin magpababantay sa amin sa araw na ito. Thank you so much Lord. At I love you Lord. Okay guys, katatapos ko lang mag-almusal at ito ay nagkakape tayo. At nandito naman si Aling Rosay na magbibigay ng chika-chika po para sa inyo. Halong-halong chika lang po guys. Ito for the experience ko lang guys at nararanasan at nasaksihan. At merong mga nagbabahagi sa akin ng mga ganitong bagay-bagay at kahit noon palagi ko rin po ito napapansin. Yung para ba guys sa isang samahan or kahit na sa opisina yan, sa kung saan saang mga samahan guys, hindi po maiwasan dyan yung favoritism again. Talagang uulitin ko lang po itong sinabi ko para may idadagdag lang po ako dito guys. Bakit ba guys tayo lalo na kung mataas ka sa isang katungkulan, para bang halimbawa 20 yung iyong nasasakupan, sa 20 na iyong nasasakupan, mayroon dyan 5 na ayaw mo. Meron dyan 5 na lagi mo sila napapansin. Meron dyan 5 na lagi mo sila pinapagalitan. At meron namang 5 dyan na gusto mo. Diba guys? Parang hindi po balance. Kasi parang sa akin, parang lagi mo nakikita yung taong yon na lagi mo siya sinisermonan, lagi mo siyang dinadaldalan. Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganyan? Samantala yung isa, nakikipagchika ka doon. Kasi yun, okay ka doon, mabait ka doon, hindi natin alam kung ano ang dahilan mo, why. Bakit may mga tao na lagi mo na lang sila napapansin, lagi mo sila napagagalitan, lagi mo silang sinasabihan ng ganito, ganyan. Bakit yung kabilang side na pag gusto mo yung isang tao, ni katiting, hindi mo man lang sila masabihan na, kayo mali ang ginagawa nyo, sumunod kayo, gawin mo yung ganyan, ayusin mo po yung ganyan, doon ka. Bakit yung isang tao, konting pagkakamali lang, mayroon lang hindi nagawa, sisermonan na kaagad? Bakit may ganun po tayong ugali? Para bang minsan, tingin natin sa sarili natin, napakataas natin. Ang pinakamataas po sa lahat ay ang Panginoon lang. Kayo wag nyo masyadong itaas ang sarili nyo. Marunong din po kayo magpakumbaba. Lalo man siguro kung yan ay mahirap, mayaman, same lang po tayo. Kasi isa lang po naman ang kinakain natin. Lahat po tayo ay pantay-pantay sa mata ng Diyos at sa tao. Kung sa isang samahan o presidente ka man o vice president ka man, sumunod ang presidente, ang siya dapat magmahal sa kanyang kinasasakupan. Siya dapat ito yung huwaran, siya dapat ito yung dapat igalang. Siya dapat ito yung siya dapat ito yung ating makikita na nasa kanya lahat, na para siyang ating tingalain. Hindi yung siya yung ating kaaasaran dahil sa kanyang pag-uugali. Kasi ilagay mo naman, kahit na ikaw nga presidente ng Pilipinas, ilagay mo ang pagka-presidente mo. I know na ang presidente ng Pilipinas ay ang hirap ng gawain niya. Hindi niya lahat po magagampanan. At kung ito ay hindi niya po magagampanan, marami na po ang nagagalit sa kanya. Ang hirap po ng isang presidente. Pero para sa akin, kung ikaw ay ang presidente, ikaw ang number 1 na magsimula sa inyong kinasasakupan. Unang-una, mahalin mo po ang iyong mga tauhan. Mahalin mo po ang iyong organisasyon. At ikaw, pantay-pantay po dapat ang pagtingin. Hindi yung porke may nakukuha ka lang doon sa isa, mabait ka doon. Porke wala kang makukuha sa isa, galit ka doon sa puwera kasi wala kang pakinabang. No. Ha? May makukuha ka man sa isa at wala ka man po makukuha sa isa. Pantay po ang pagmamahal. Kung halimbawa, utusan mo naman itong isa, utusan mo rin po itong isa, pantay po. Wala po kayong papanikan. Kasi, alam nyo, sa ginagawa nyo yan, may mga tao kayong nasasaktan. Yun na nga, uulitin ko, ang sinabi ko, na darating ang time na tatamarin na. Tatamarin yung taong yan at mawalan po ng gana. Dahil ikaw mismo na namumuno,
ikaw yung hindi maganda ang ginagawa. 'Di ba? Maging patas tayo. Alamin mo sa sarili mo kung sa isang kinasasakupan, mayroon ka bang nasasaktan? Mayroon ka bang paborito? Kung paborito mo sila, ipantay mo rin doon sa taong hindi mo favorite. 'Di ba? Kung mahal mo yung mga favorite mo, mahalin mo rin yung mga taong hindi mo gusto. Kung yung mga taong hindi mo gusto, wala ka man pakinabang, at doon sa mga taong gusto mo, may pakinabang ka. Sim lang po. Dahil ito ang mga tao na alam mo wala kang pakinabang, sila yung mga taong maaasahan mo. Kung alin yung mga taong may pakinabang, sila yung mga taong hindi mo maaasahan. Diba? Tandaan po natin yan. Ito po, opinion ko lang po ito ha. Dahil may nakikita po ako, may nalalaman po ako, opinion ko lang po ito. Wala pong masasaktan kung anong mga sinasabi ko po. Sa akin po yon, wala akong pinatatamaan tao. Kaya, I love you all at thank you sa lahat na nagwa-watch ng video ko. Mahal ko po kayo lahat kahit hindi ko man kayo kilala. Maraming salamat po sa pag-views nyo. Thank you so much po sa inyo.